Samantala, kinamusta naman ni Kuya ang most behaved baby na si Kanata. Kanina, Kanata, Yes. pinatawag ko yung parents ninyo sa kung sino ang pinipili nila na pinakamabait. At ikaw yung pinili. Anong pakiramdam mo ron? Hindi ko po alam kanina. Iniisip ko ba kung punishment ba or reward kasi pinakatahimik dapat kasi, 'di ba? Baby, makulit. Tsaka naisip ko rin po talaga kung bakit nanalo ako dun, kuya. May advantage pala yung kahit grade 3 na ako noon, may baon pa rin akong dede sa school namin. Bakit hanggang grade 3 ka na ay gumagamit ka pa rin ng baby bottle? Kahit ako nga po, kuya, nawiwirdohan ako eh. Pero siguro po kasi masyado akong binibi ng lola ko. Kanata, Yes po. malapit ka sa lola mo, no? Yes po. Nung maliit pa lang talaga ako, kuya, very sweet talaga ako na bata. Especially po sa lola ko. Lagi akong nagkikiss, nag-I love you. Pero hindi ko rin po alam kung anong nangyari. Nung lumaki po ako, parang ganito po siguro talaga. Parang nahihiya ka na mag-I love you. Parang nawiwirdohan ka na. Sa palagay ko naman, maraming iba't ibang paraan para ipakita, ipadama ang pagmamahal. Yes po, kuya. Sa kanyang kwento kay Kuya, bukod sa kanyang lola, may isang bagay pang ibinahagi si Kanata. Alam mo, kuya, sasabihin ko po sa iyo to. Tinatanong ko yung sarili ko or parang nagagalit ako sa sarili ko, bakit naging masyado akong inosente nung bata ako? Bakit hindi man lang ako nagtanong about sa father ko? Hindi man lang ako na-curious? Parang ngayon lang talaga, kuya, nung dumating sa akin yung opportunity ng Pinoy Big Brother, pag nagtatanong sa akin yung mga tao, bakit hindi mo alam? Bakit hindi ka nagtanong? Yun din po yung tanong ko sa sarili ko, bakit hindi ako nagtanong? Siguro masyado akong naging kontento sa buhay ko. Masyado na akong naging masaya. Kung maibabalik mo ba ang panahon, Yes po. mas gugustuhin mo na nagtanong ka tungkol sa tatay mo ng mas maaga? Siguro hindi na, kuya. Parang wala na akong regret dun. At least nung bata ako, kontento na ako. Tapos ngayon, siguro ito na yung tamang time para ito na yung asikasuhin ko, ito na yung isipin ko. Ano nga ba ang alam mo sa tatay mo? Alam ko lang po yung pangalan niya and nakita ko po dun sa social media account niya. Meron na po siyang asawa ngayon, Chinese po, tapos may anak na po sila. Ngayon ko lang naisip na parang may kulang sa akin eh. Ngayon ko lang naisip na ngayon ko lang na-realize na gusto ko pala makita yung papa ko. Gusto ko nang malaman yung another part ng buhay ko. Sinubukan mo na ba na i-contact siya Opo, at hanapin? yung mama ko po yung naghanap ng social media account niya. Tapos, siya po yung nagsabi sa akin na i-message ko daw po. Paano ka nagpakilala? Sinabi ko po sa kanya, "Hi, I'm Kanata. Do you remember Regeline Tapia here in the Philippines? Hi, how are you?" Pero kuya nung tinatype ko yon, parang naiiyak ako nung. Bago ako pumasok dito, kuya, may message ko siya eh. Yun yung sinabi ko sa kanya, gusto ko siya makita. Pero kuya, ang swerte niya kasi wala akong sama ng loob sa kanya. Gusto ko siya makita, gusto ko siya ma-experience sa buhay ko. Abangan bukas. May gusto akong ipakita sa iyo. Ano po yun, kuya? Tingnan mo dyan sa harapan mo. Nakita ko po ngayon ang picture ng papa ko at hawak niya yung sa tingin ko ay kapatid ko po. Pag nakikita ko yung picture na yan, parang ang buti niyang ama. Naiinggit po ako sa batang hawak niya. May nais akong ibalita sa iyo.